Pilipinas. Ako si Jeremiah Bautista. Ako naman, si Muraya Maniaco. At ito ang KNTV News. Sa loob ng mga nagbabagang balita, hatid sa inyo ng KNTV News. Sa balitang pang-akademiko, isang estudyante nakapasa sa Harvard University. Sa larangan ng sports, Lasal nasungkit ang tropeyo laban sa National University ng Season 85 ng UAAP. Sa balitang showbiz, pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024, nasungkit muli ang corona. Magbabalik ang KNTV News. Masakit ang ulo dahil sa jowa mong puro ML at nawawalan ng time para sa'yo. Kung kaya't gano'n na lamang ang pag-overthink mo? Nahihilo dahil nakita mo na siyang may kausap ng iba. Pre, itigil mo na yan. Sign na yan na red flag ka. Eto, Hedgesik. Laging nakaagapay, handang mag-alaga at hinding-hindi ka iiwan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang estudyante nakapasa sa Harvard University. Para sa mga detalye, narito si Hailey De La Cruz, nakatutok. Isang estudyante mula sa Colegio de Calumpit Incorporated ang pumasa sa entrance examination ng Harvard University. Siya ay si Jayden Bautista, na nagkaroon ng general weighted average na 99. Si Jayden ay sumubok na mag-apply sa Harvard University dahil sa nakamit niyang pinakamataas na karangalan. Dahil sa kanyang determinasyon, hindi siya tumigil ng pag-aaral ng mga posibleng tanong na lalabas sa HU examination. Nang dumating ang araw ng kanyang examination noong Mayo 28, 2025, ay nagpamala siya ng kanyang kagalingan sa pagsasagot ng exam kaya't nagkaroon siya ng 4.00 grade point average. Isa siya sa mga naging top-notcher at malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang at mga kaibigan. Siya ay nagkaroon ng scholarship sa Harvard University upang makapunta sa Cambridge, Massachusetts na kung saan matatagpuan ng Harvard University. Sa kanyang pahayag, nakamit niya ang kanyang pangarap na makapunta sa isang kinikilalang paaralan o eskwelahan dahil sa kanyang paghirap at inspirasyon na makabawi sa kanyang mga magulang. Babalik sa iyo, Jerem. Maraming salamat, Hailey. Para sa iba pang mga balita, magbabalik ang KNTV News. Inanunsyo ng Pag-asa na simula na ang dry season o tag-init. Kasunod ito ng amihan season. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay gayon din ang pagtaas ng temperatura sa ating bansa. Kung hindi ito masusolusyonan, ay maaaring magkaroon ng heat stress at iba pang uri ng sakit na may kaugnayan sa init ng panahon. Aming inaabisuhan na sundin ang mga hakbang na aming babanggitin upang maibsan ang init sa ating paligid. Una, ugaliing uminom lagi ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Pangalawa, laging magdala ng payong o gamit na panangga sa init tuwing lalabas ng bahay. Pangatlo, hanggat maaari ay iwasang lumabas ng bahay kung wala namang kinakailangang gawin. Pang-apat, magsuot ng manipis, mapresko at maluwag na mga damit. Panglima, huwag kakalimutang magpahinga. Pagkakaroon ng sapat na tulog ay kailangan.
Nagbabalik ang KNTV News. Sa larangan ng sports, Lasal, nasungkit ang tropeo laban sa National University sa Season 85 ng UAAP. Aliana Izon, pasok. Maraming salamat, Moraya. Ang UAAP Volleyball Women's Season 85 na ginanap sa Mall of Asia Arena ang Kaponana de La Salle University laban sa National University na pantay sa standings ay nagpakita ng kahusayan at determinasyon sa kanilang pagkakampyonato. Matapos ang mahabang paglalakbay sa buong paglisahan, kanilang napatunayan ang kanilang husay sa larangan ng volleyball na humantong sa kanilang pag-angat sa tuktok ng standings. Noong ika-15 ng Marso 2024, sa harap ng libo-libong tagahanga, kanilang ipinagdiwang tagumpay bilang kampiyon sa Season 85 ng UAAP Volleyball's Women's Division. Si Angel Canyo ng De La Salle University ang napiling Player of the Game sa Season 85 ng UAAP Volleyball's Women's Division. Ang kanyang kahusayan at determinasyon sa paglalaro ay nagpadala sa kanyang koponan patungo sa tagumpay. Siya ay tunay na nagpakita ng pambihirang talento at naging inspirasyon sa kanyang ama na siya ring head coach ng Lasal. Pati na rin sa kanyang mga kasamahan at tagahanga. Balik sa iyo, Moraya. Salamat, Aliana. Para sa balitang showbiz, pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2024, nasungkit muli ang corona. Para iulat ang mga detalye, narito si Moraya Maraming salamat, Jerem. 6 na taon na nakalipas bago muli na iuwi sa Pilipinas ang corona sa Miss Universe. Ang ating pambato na si Jean Victoria ay siyang uli nagbigay ng karangalan para sa Pilipinas sa larangan ng beauty pageant. Labis na ikinagalak ni Jean Victoria ang kanyang pagkapanalo sapagkat siya ang ika-5 babae na nakasungkit muli ng corona sa Miss Universe. Ginanap ang patimpalak sa Madrid, Spain noong May 7, 2024. Pagkatapos ng pageant ay ating nakapanayamang ating pambato. Ngayon ay ating alamin ang mga detalye para sa kanyang paghahanda at pag-iensayo para sa patimpalak. Narito si Hailey de la Cruz. Narito sa akin tabi ang fresh na fresh mula sa kanyang pagkawagi ng Miss Universe, si Miss Jean Victoria. Hi, Hailey. Ano po ang iyong nararamdaman nang ikaw ang magwagi sa Miss Universe ngayong taon? To be honest, I put all of my effort for this pageant. I'm so happy na lahat ng ginawa kong paghahanda para sa patimpalak na ito ay nag-paid off. Hanggang ngayon, lahat ng nangyari kanina ay nagpa-flashback sa utak ko. And I'm so happy, feel sorry, and I'm honored to be your 5th Miss Universe. Thank you. Thank you po, Miss Victoria. Back to you, Moraya. Talaga namang hindi maipagkakaila ang kahusayan at kagalingan ng mga Pinoy. Ang pagkakaroon ng tiyaga at determinasyon ang susi sa ating mga tagumpay. Ako si Moraya Manyakop, nakatutok mula sa Showbiz Happenings. Maraming salamat sa isang nakaaaliw na balita, Moraya. At ito ang mga nagbabagang balita sa araw ng Miyerkules. Muli, ako si Jeremiah Bautista. At ako naman si Moraya Manyakop. Balitang makatotohanan, Siksik at malaman, tagapaghatid sa anumang sulok ng mundo. Nagbabalita, KNTV News.